Magandang araw! Welcome sa Teacher Frel TV! Tayo ngayon ay mag-aaral sa asignaturang Health 4, Quarter 3, Week 7 hanggang Week 8. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay kahalagahan ng pagbabasa ng pakete at tamang paggamit ng gamot. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na maipaliliwanag mo ang kahalagahan ng pagbabasa ng impormasyon, mga nakasulat sa pakete ng gamot o medicine label, at iba pang paraan upang makasiguro na tama ang paggamit ng gamot. Masusunod mo ang mga tamang paraan ng paggamit ng gamot. At mabibigyan mo ng kahalagahan ang pagsunod sa wastong paraan ng paggamit ng gamot. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang kahalagahan ng pagbabasa ng pakete at tamang paggamit ng gamot. Ang pag-inom ng gamot ay maaaring makatulong upang bigyan lunas ang isang sakit. Maaari rin itong makasama kung hindi tama ang dosis para sa iyong kondisyon. Mahalaga na may tamang reseta ng doktor upang maging tama ang pag-inom ng gamot. Makabubuti rin na sundin ang pinag-uutos ng doktor dahil sila ang higit na nakaalam ng tamang gamot para sa isang sakit o malubhang sakit. Kapag bumibili ng gamot sa botika, dapat basahin at sundin ang mga tuntunin na nakatatak sa etiketa pagkabili ng produkto. Mapanganib isipin na pare-pareho palagi ang dami ng kinakailangang inumin. Tingnan din ang mga sangkap kung mainam ang mga ito sa paggamot ng isang partikular na sakit. Mahalagang tandaan na ang mga gamot na over-the-counter o OTC ay pumipigil lamang ng sintomas. Hindi ginagamot ng mga ito ang sakit. Ito ang dahilan kung bakit ginagamit ito upang gamutin ang mga magaang na sakit tulad ng sakit ng ulo, sakit sa kalamnan, dinatunawan, diarrhea, lagnat, ubo, sipon at iba pa. Inumin ang gamot ayon sa tamang dami at haba ng panahon. Huwag pahabain ang araw ng pag-inom ng gamot upang maiwasan ang pagsandig o dependency dito. Mabuting malaman ang expiration date ng isang gamot upang di mabawasan ang bisa nito at maging sanhi ng matagal na paggaling ng sakit. Narito ang mga tamang paraan sa paggamit ng gamot. Una, gamitin ang gamot na may gabay ng nakatatanda. Sa pag-inom ng gamot ng mga bata, kailangan pa rin ang gabay ng mga magulang o nakatatanda upang makasiguro na tama ang dami ng gamot na kanilang iniinom at upang mainom ang gamot sa tamang oras. Pangalawa, basahin at suriing mabuti ang nakasulat sa pakete ng gamot o medicine label. Kinakailangang basahin at suriing mabuti ang nakasulat sa pakete ng gamot o medicine label bago gamitin ito. Sundin ang mga nakasaad na panuto upang tamang dami ng gamot ang mainom. Ang pakete ng gamot o medicine label ay nagsasaad ng sumusunod. Una, gaano karami ang iinumin? Pangalawa, gaano kadalas iinumin ang gamot? Pangatlo, gaano katagal gamitin ang gamot? Pang-apat, paano inumin ito? At panglima, saan dapat imbakin o itago ang gamot? Ang pakete o label ng gamot ay nagsasaad din kung dapat kumain bago inumin ang gamot o inumin ang gamot na walang laman ang tiyan. Pangatlo, kumonsulta sa doktor bago uminom ng gamot. Iwasang uminom ng gamot na walang konsultasyon mula sa lisensyadong doktor. Tanungin ang lahat ng gustong malaman tungkol sa gamot na nireseta sa iyo ng doktor bago lumabas ng klinika.
Dapat inumin ang gamot sa itinakdang oras. Kapag may hindi na inom sa takdang oras, tanungin ng doktor kung ano ang dapat gawin. Para sa mabilis na paggaling ng karamdaman, huwag tumigil sa pag-inom ng niresetang gamot hanggat hindi sinasabi ng doktor. Pang-apat, sundin ang mga panutong nakasaad sa preskripsyong pangmediko o medical prescription. Napakahalagang sundin ang prescription ng doktor upang gumaling ang karamdaman ng bawat tao. Sundin ang nakasaad kung ilang beses sa isang araw iinumin ang gamot at ang tamang dami nito. Panglima, tingnan at suriin kung kailan mawawala ng bisa ang gamot o expiration date. Suriing maigi ang nakasulat sa pakete ng gamot o medicine label. Siyasatin ang expiration date nito. Karaniwang nakikita ang expiration date pagkatapos ng manufacturing date ng isang gamot. Ito ang nagiging dahilan ng matagal na paggaling mula sa karamdaman at minsan nagiging sanhi din ng pagkakaroon ng ibang sakit. Pang-anim, isaalang-alang ang tamang pag-iimbakan o pagtataguan ng gamot. Upang maiwasan ang hindi inaasahang pagkalason dahil sa pag-inom ng maling gamot, imbakin o itago ang gamot sa lugar na hindi maaabot ng mga bata. Huwag kalimutang isulat ang pangalan ng gamot. Iwasang ihalo ang gamot sa mga pamatay ng insekto at panlinis sa bahay. Mahalagang imbakin o itago ang mga gamot sa tamang lugar o temperatura upang hindi mawala ang bisa ng gamot. Iwasang imbakin o itago ang gamot sa tabi ng bintana, sa sasakyan o sa palikuran. Ang ibang gamot ay kailangang imbakin sa refrigerator ngunit huwag ilagay sa freezer. Ang ibang gamot naman ay kailangang imbakin sa lugar na may mataas na temperatura. Pang-pito, bumili ng gamot sa mapagkakatiwalaang butika. Upang maiwasang makabili ng mga palsipikadong gamot sa palengke o tindahan, kailangan bumili sa mapagkakatiwalaang butika upang mabigyan ng tamang gamot ayon sa prescription ng doktor. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Isulat ang T kung tama ang isinasaad at M naman kung mali ang isinasaad ng bawat pahayag. Para sa unang bilang, itapon na ang gamot kapag ito ay expired na. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang tamang sagot ay tama. Pangalawa, ihiwalay ang mga gamot sa mga kemikal na panlinis ng bahay o gamit. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama. Pangatlo, kapag may sakit ay magpakonsulta sa isang nurse. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali! Dapat ay sa doktor magpakonsulta at hindi sa nurse. Pang-apat, preskripsyon ng kaibigan ang ipakita sa parmasya upang makabili ng gamot. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang tamang sagot ay mali! Dapat ay preskripsyon ng doktor ang ipakita sa parmasya. Panglima, sa parmasya dapat bumili ng gamot. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama. Pang-anim, magpatingin sa albularyo kapag may karamdaman. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali. Dapat ay magpatingin sa doktor at hindi sa albularyo. Pang-pito, kung kailangan ng antibiotic ay bumili sa botika. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama. At pang-walo, ipainom ang natira mong antibiotic sa kapatid mong may lagnat. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali! Huwag nang ipainom ang natirang antibiotic
sa kahit na sino mang may sakit. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, iguhit ang masayang mukha kung sang-ayon ka sa pahayag at malungkot na mukha naman kung hindi ka sang-ayon. Unang bilang, basahin at suriing mabuti ang nakasulat sa pakete ng gamot o medicine label. Masaya o malungkot na mukha? Magaling! Ang sagot ay masayang mukha. Pangalawa, magpakonsulta lamang sa mga ekspertong manggagamot. Ito ba ay masaya o malungkot na mukha? Magaling! Ang tamang sagot ay masayang mukha. Pangatlo, maaaring uminom na ng gamot kahit hindi nabasahin pa ang pakete nito. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Magaling! Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Pang-apat, bumili ng gamot kahit walang reseta. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Magaling! Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Pang-lima, uminom ng gamot ng kaklase kapag sumakit ang ulo. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Magaling! Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Pang-anim, ang tamang pag-inom ng gamot ay makaiiwas sa mas malalang karamdaman. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Magaling! Ang tamang sagot ay masayang mukha. Pang-pito, gumamit ng tamang panukat sa pag-inom ng gamot para di masobrahan ang dami. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Magaling! Ang sagot ay masayang mukha. At pangwalo, gumagamit ng kutsara sa pag-inom ng tabletang gamot. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Magaling! Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Tandaan, kapag bumibili ng gamot sa butika, dapat basahin at sundin ang mga tuntunin na nakatatak sa etiketa pagkabili ng produkto. Mapanganib isipin na pare-pareho palagi ang dami ng kinakailangang inumin. Tingnan din ang mga sangkap kung mainam ang mga ito sa paggamot ng isang particular na sakit. Mahalagang tandaan na ang mga gamot na over-the-counter o OTC ay pumipigil lamang ng sintomas, hindi ginagamot ng mga ito ang sakit. Ito ang dahilan kung bakit ginagamit ito upang gamutin ang mga magaang na sakit tulad ng sakit ng ulo, sakit sa kalamnan, dinatunawan, diarrhea, lagnat, ubo, sipon at iba pa. Inumin ang gamot ayon sa tamang dami at haba ng panahon. Huwag pahabain ang araw ng pag-inom ng gamot upang maiwasan ang pagsandig o dependency dito. Mabuting malaman ang expiration date ng isang gamot upang di mabawasan ang bisa nito at maging sanhi ng matagal na paggaling ng sakit. Mga bata, marami ba kayo natutunan sa ating aralin? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y naibigan niyo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam! Thanks for watching!